Pagpapalakas naman sa pagsasanay ng mga line worker ang isa sa mga unang tinalakay sa pagbabalik sesyon ng Kamara ngayong araw. Dito umikot ang pagdinig ng Committee on Energy na dinaluhan ng National Electrification Administration. Ang detalye ihatid ni Jap Regala live mula sa Batasang Pambansa. Jap? Princess, muling sinusulong ang House Bill 869 o ang pagtatayo ng Lineman Training Academy of the Philippines para punan ang kakulangan sa bilang ng linemen sa bansa. Sa isinagawang pagdinig ng Committee on Energy, pinag-usapan ang naturang panukalang magpapabilis sa pagsasaayos ng mga nasirang linya ng kuryente matapos ang bagyo. Ayon kay APEC Party List Representative Sergio Dagook, hindi kakayanin ng mga linemen ang dami ng isasaayos na linya sa mga panahon ng sakuna. Ngayon nga lang, sabay-sabay na tinamaan ang napakaraming probinsya. Kanya-kanyang repair ng mga linya, even the private distribution utility. Walang maka-ano sa kanila, no? We could not extend assistance because there are more than 50 electric cooperatives who are also hit. Even Siargao and Dinagat, which I manage, ongoing pa yung repair namin, but still we created a crew that can help Catanduanes kasi kawawa yung Catanduanes. So malaking bagay anya ang pagkakaroon ng naturang academy para sa karagdagang bihasang puwersa ng mga lineman, mapalokal man o international. This proposed Lineman Training Academy will institutionalize training and certification programs under the supervision of TESDA and electric cooperatives, ensuring that the country has a steady pool of competent, safety-trained linemen ready to serve both local and international industries. Samantala, suportado naman ng National Electrification Administration, Private Electric Power Operators Association at ng Manila Electric Company ang naturang panukala. For the National Electrification Administration, the agency is in full support of the creation of the Lineman Training Academy under HB 869. We support the creation of the Lineman's Training Academy, the Energy Advocacy Office, and the Renewable Energy Corporation. Ayon pa kay Representative Dagook, sa pagtatayo ng naturang academy, mabibigyan din ng mas sapat na training, recognition at opportunity ang mga line workers. At sumisimbolo din ang bill na ito sa dignidad ng mga line workers na humaharap sa kanilang trabaho ng buong tapang para sa serbisyo publiko. Princess, umaasa naman si Representative Dagook na maipapasa ang naturang panukala na malaking bagay anya para sa mga line workers. Mula rito sa Kamara, balik muna sa iyo.